Puri ng Diyos, puri ng ating Panginoon. Kailan yung pagkakataon na kinausap ka ng Diyos na para bang meron siyang ipinapagawa sa iyo? Sa Ebanghelyo ngayon makita natin sa unang pagkakataon, itong si Simon Pedro ay nangingisda pero wala silang makuha. Kaya't sinabi ni Jesus, ihulog niyo ang inyong lambat, at nakakuha sila ng napakaraming isda. Kaya nga nagpatira pa itong si Simon sa harapan ni Jesus at sinabi niya, layuan mo ko, Panginoon, dahil ako'y makasalanan. Ano ang tugon ni Jesus? Huwag kang matakot, mula ngayon mamamalakaya ka ng tao. Sa buhay natin, may mga pagkakataon na nagpapahiwatig ang Diyos na meron siyang gustong ipagawa sa atin o meron tayong misyon na gagawin. At kung tayo ay bukas, kung nakikilala natin ang Diyos, ay madali nating marinig ang kanyang mensahe, ang kanyang salita, ang kanyang utos. Kaya lang, kung hindi natin marinig, gagawa siya ng paraan para ma-recognize natin siya, makilala natin siya. Gaya ng San Pedro ay nagkaroon ng kababalaghan. Ang unang nangyari dito ay pag nakilala mo ang Diyos, aaminin mo ang iyong pagkukulang, ang iyong kahinaan. Dahil ito ang unang hakbang upang tayo ay magamit ng Diyos, yung ibaba natin ang ating sarili at aminin na tayo ay makasalanan. Kaya nga, lahat ng mga naglilingkod, si Pope, mga pare, ay hindi mga perpektong tao. May mga kasalanan din, pero ginagamit sila ng Diyos para ipalaganap ang kanyang pagmamahal, ang kanyang salita. Ganun din tayo. Hindi tayo kailangang maging perpekto upang magamit ng Diyos. Anong kailangan? Magkaroon lang ng kababaang loob, aminin na tayo ay makasalanan at siguradong magagamit tayo ng Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanyang pagpapala. Kapatid, ito ang hamon ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon na handang magpagamit sa Diyos, handang kalimutan ang lahat para sa Diyos. Noong nakilala ni Pedro si Jesus, iniwanan niya lahat. Ganun din tayo. Iiwanan natin yung mga pansarili nating makasarili nating mga plano, makasarili nating adhikain sa buhay. Dahil ang pinaka-importante na sa atin ay walang iba kundi ang Diyos. At pag yun ang nangyari, tayo na ang pinakamayaman sa buong mundo dahil our greatest treasure, sabi nga, is our God. Kapatid, mahal ka ng Diyos, mahal ako ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Bukas muli, meron siyang magandang mensahe. Pagkalat natin itong mabuting balita, siya ang mabuting balita. Isang mapagpalang Huwebes sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay, kapatid. God bless and God is good.